Nais kong mahal ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingap. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Ano pat nandito po tayo ngayon sa General Santos City, yung tinatawag po nilang Pacquiao Country. Nandito po tayo upang sa ganon, balikan ko lamang ang ating pong mga nakaraan ng aming pong mga samahan dito nung araw bilang mga pioneer media practitioners. Some 50 years ago, medyo matagal-tagal na po yan, 50 years ago. At sa amin pong batch, sa buong General Santos City ng mga pioneer newspaperman, dadalawa na lamang po kami natitira at nagkaroon po kami ng reunion. At yung pong nagmamay-ari ng isang the longest surviving newspaper in General Santos City, ito po, Newsmaker. Ang may-ari po niyan ay isang batang-batang leader nung araw sa panahon ni Ninoy Aquino under the care of Senator Ninoy Aquino. Pareho niya pong kababayan to sa Tarlac at pareho niya pong kapangpangan. Walang iba kundi si veteran journalist Larry Sevilla. Bibigyan ko po muna ng pagkakataon na batiin kayo. Matapos po niyan ay bibigyan ko po kayo ng background kung ano po nangyari sa amin sa nakaraang 50 years. Ladies and gentlemen, the next voice is that of Larry Sevilla, my proud contemporary who survived the rigors and the drama of life. Larry. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako yung nagpapasalamat dahil ngayon lang po kami nagkatagmo ng aking kakontemporary o yung kasabay ko sa panahon ng pagsisimula ng newspaper dito o yung tinatawag na pamamahayag ng mga Pilipino dito sa lungsod ng General Santos at 10 ng South Cotabato. As a matter of fact, we were together with other veteran and stalwarts of local media men. I would like to mention them and in honor to their memories, gusto ko po sanang banggitin ng mga pangalan nila na nakasabay namin dito. Ang unang-una po masasabi ko na yung Chairman Emeritus ng South Cotabato Press and Radio Club dito ay si Fred De Leos, na unang namayapa sa amin. Mga pangalawa, si Isaias Goles, ang may-ari ng Saudi Review. Si Tony Rapanan ay isa rin na nakasama namin dito, nakasabay ni Kawaldi. At sila ay mga prominent na mga media man noon nung ako ay kasama na dito. Ako ay bagito pa lang noon. At sampo ni Tuting Santillan, isang aristokrat na galing din sa Pampanga, na mayapa na rin. At saka si lately ay yung kasama namin na rin na veteran broadcaster, print media columnist na si Tony Cadorna. Sana sumalangit ang kanilang kaluluwa at kami na lang po ni Kawaldi ang survivor. At ako nagpapasalamat, nakatuwang ko siya ngayon at dalawa na kami ngayon na isusulong yung pinagsimulan namin ng freedom of speech, freedom of expression, as well as good governance sa ating lokal na pamahalaan. Marami pong salamat. Alam mo, kasamang Larry, kaya ako nandito ay sapagkat gusto kong bigyan sigla, tumulong sa pagbibigay sigla dito sa para bang casualized na at parang hindi masyadong aktibo ang media
dito sa General Santos City. Ako'y lumibot po dito ng mga 3 araw na sapagkat nais ko pong maramdaman ang sentimiento ng tao at nakakalungkot sapagkat karamihan sa kanila hindi po alam ang mga issue pang-nasyonal. Hindi nila alam ang issue halimbawa tungkol po dyan sa Pharmalic, hindi nila alam ang issue tungkol dyan sa paglobo ng droga na ang cabinet member mismo ni Rodrigo Duterte ay drug lord. Ang pangalan po niyan ay Michael Yang at yung pasimuno ng pasugalan ng mga inchik diyan po sa Boracay, walang iba kundi anak ni Rodrigo Duterte na si Congressman Paulo Duterte. Sa mga tweet, sa akin pong paglilibot, hindi nila alam na meron na po tayong Chinese invaders sa Palawan, meron tayong Chinese invaders sa Luzon, yung mga POGO na sinasabing KOGO, Chinese Offshore Gambling Operation, nandyan na po sa Luzon, napakarami na po nila. Noong isang araw, nagpunta po ko sa Davao City at tinignan ko mismo yung konsulado ng China doon po sa Huna Subdivision, Matina, malapit po sa City Hall yan, mga 1 kilometer lang yata. Sabi, masyado po silang secured, masyadong bold, na para po bang probinsya na ng China ang Davao. Kaya aking pong tingin, talaga pong na-invade na tayo. At ang gobyernong Duterte ay puppet government. Yung gobyernong Duterte ay sinusulong ni Jose Marcos ay mayroon ng kasunduan dyan po sa China hinggil sa pag-take over ng China immediately, effectively next year. Kung sino man po manalo dyan, abay, unless talagang nationalist ang manalo at magsalita ang taong bayan, ang mananalo po dyan ay ang mga tuta o mga puppet ng China. Nakakalungkot sapagkat mukhang hindi masyadong aware, Larry, ang ating mga kasamang media rito. In fact, nung ako po ay in-interview ng isang araw ni kasamang June Mendoza, nababanaagan ko na parang nasa-shock siya sa akin dating. Na sa akin, makikita po ninyo sa YouTube, very casual po sa akin ang pagsasabi ng totoo. Napapansin ko po sa media ngayon, sa ilalim ni Duterte, takot na takot ang mga media practitioner at wala po silang inisyatiba upang gawin ang kanilang trabaho bilang purveyors of news and molders of public opinion. Kaya ako nandito kasamang Larry sapagkat na monitor ko na yung dyaryo mo ay patuloy na nagsusurvive, patuloy na namamayagpag, at ito ang ating kailangan ngayon at titignan natin kung paano tayo makakatulong upang pasiglahin muli ang newspapering dito sa General Santos City. Sapagkat naatasan po tayo ni Mr. Johnny Dayang na buhayin muli yung Federation of Provincial Press Clubs in the Philippines. Isa ka sa mga stalwart organizers ng mga Philippine Press Institute, kasama ka sa Publishers Association of the Philippines Incorporated, sa PAPI, at ikaw ay nagpang-abot nga tayo, ikaw ay batang-bata pa nung araw, pero ngayon hindi ka na masyadong bata. Sa tingin na, senior citizen na rin tayo kasamang Waldi. Oh. Ang totoo po nito, ako'y nagagalak talaga na dumating ka sa para kang ulog ka ng langit sa amin dito. Kasi kung ako'y nag-iisa, anong magagawa ko sa pagtataguyod ng advokasya tungkol sa pakikipaglaban natin sa kakabuti ng ating bansa, lalong-lalo na ang sudod ng General Santos, ay napupugaran ng mga iba-ibang klaseng mga tao. Ang totoo nito, melting pot ito, pero hindi masyadong umaasenso dahil nga mga dynasty lang ang nag-aari dito sa lugar nito. Kung ikaw, kasamang Waldi, ay panatili natin at inaanyahan kita rito na maging isa ka sa makakasama ko sa pakikipagtunggali
ay walang dahilan na hindi natin mabuhuli yung mga adikain natin sa press freedom at saka yung pagpapaunlad ng lugar na ito, lalong-lalo na ikaw ay nagmamalasakit sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng General Santos. Siguro magugulita rin kasamang Larry Sevilla na ako ay naging youngest city councilor ng General Santos City. Nandun ako noon. At inaangaan kita sa iyong katapangan. At sa matter of fact, uso noon yung mga umahawak ng 45 at saka ikaw talagang lumalaban ka. Yan ay walang pasubali na yung mga ibang kasama natin dito ay sumasaludo sa iyong kagitingan na pinaglalaban mo ang karapatan natin o kaya yung mga politicians na nakakatunggali mo na hindi mo pinagbibigyan ng kanilang kasamaan, lalong-lalo na sa pagiging tuta sila ng mga noon kasi yung mga ibang mga politician dito kasama mga wadi, alam mo, isa lang ang mahawak, Chinese descent din. At yan ay kinalaban ninyo ni na Tony Rapanan at saka yung mga kasama natin. Ako noon, wala pa akong bagwis noon eh. Kumbaga sa pasunod-sunod lang ako sa inyo dahil hindi ko pa alam ang mga nangyaring tunay na issue. Although ako'y aktivista nung panahon na yon, street parliamentarian ako nung nasa Manila ako. Nung pumunta ako rito, stranger ang lugar sa akin. Kaya sa ngayon ay maaari nating sariwaan yung nakaraan. Lalong-lalo na yung naging simula ka rito, naging din ka ng isang eskwela na malaki na ngayon ng Ramon Magsaysay Memorial College. At nakasama mo rito yung mga oldies na mga counselors na pawang alos namatay na rin. At ikaw na lang ata yung survivor na naging local official ng City of General Santos City. The first city government. Kasi nung araw, I was also the youngest. Kaya nga siguro hanggang ngayon, survivor ako. Karamihan ng mga senior ko, 10 years older than me. At ikaw naman, ang tingin ko, 10 years older ako sa iyo. Oo. Pero ngayon, mukhang magkapantay na tayo. Pantay tayo sa itsura. Mukhang matanda na rin ako dahil sa katagalan ng panahon kasi ako, dinibot ko yung kuwang ko sa tayo ng isang mabuting pamilya at saka pagtatayo ng isang credible at saka magaling na newspaper. Kaya ako, yung mga kasama natin, nung namatay na sila, namatay na rin ang mga dyaryo nila. Ito na lang ang sustaining and credible na newspaper na weekly, regular ang kanyang publication. Ang dahilan niya ay sapagkat hindi ka pa masyadong namamatay. So anyway, mga kaibigan, amin pong sinasariwa yung pong nakaraan ng kawal ng demokrasya dito sa Jansan. Si Larry Sevilla, mga kaibigan, ay protege ni Ninoy Aquino, Senator Aquino. Natatandaan ko nung araw, nung kami po yung mga newspaperman pa rito, kung paano kami kakausapin ni Ninoy Aquino, alas 2 ng umaga, wala pong tigil ang kwentuhan, pagpapalitan ng kuro-kuro, hanggang umabot po ng alas 5. At saka lamang po kami uuwi. Yun po ang naging buhay po namin dito nung araw. Dedicated media practitioners po kami at hindi po namin pinapalagpas ang mga pagkakataon na sariwain o kaya rebisahin ang mga balita directly from the horse's mouth, ika nga. Tinitignan namin kung paano namin mapupuntahan ang source ng balita at kung paano po namin i-challenge yung pong mga paninindigan nila laban po sa aming mga paniniwala. Yan po ang ating pong nais na ipakalat muli
dito po sa General Santos City. At opo, tutulong po tayo kay kasamang Larry Sevilla, hindi lamang sa pagpapakalat ng kanyang newsmaker diyan po sa Luzon at saka sa social media, kundi yung pong pagbubuo muli ng more vigorous, more vibrant press club in General Santos City. Lalakas talaga ang loob namin. Lalong-lalo na itong nakikita namin na ganito mga leaflets na pinamamahagi mo. Ito po hindi for sale. Ito ay kusang loob na binibigay sa mga meron din at kapares ni Kawaldi at saka sa akin. Si Kawaldi, talagang saludo ako sa kanya. Hindi ko pwedeng magawa ang kanyang ginagawa sa harapan ng Chinese Embassy. Susunugin niya ang Mandila ng China para ipawatig sa kanila na hindi sila pwedeng maghari dito sa ating bansa. At saka lalong-lalo na ang West Philippine Sea na gusto nilang sakupin despite of the fact that we won through the government of Pinoy Aquino na noon ay siyang nagsulong para manalo tayong ruling ika nga na yung West Philippine Sea ay sa atin. Soberanya ng Pilipinas yan at hindi pwedeng agawan ng kahit na sino, mga Chinas o mga iba-ibang mga bansa. Sa atin yan. Kung sila ipupunta roon bilang mga bansang malaya na kapares natin, they have to secure our permission. Hindi yung basta papasok sila doon, magangkin sila ng mga teritoryo natin, yan ay pwede natin ipaglaban, pwede natin pagipagpatayan. Dahil sa atin yan, ay sa bansang Pilipinas yan. Si Kawaldi po ay maraming nagbilib sa kanya, lalong-lalo na yung si Amobo Adasa, alam nyo yun. Siya ang nakasaksi nung may isang namatay na taga-media, si John Palanon, ay inimbestigahan niya yan. Ngayon, nang pag-imbestigahan niya doon, yun nga, nagalit sa kanya ang noong panahon na noon, ay si Mayor Duterte, ang mayor ng Davao. At tapos sa galit niya, inamon niya si Kawaldi Carbonell ng barilan sa harap mismo ng Municipal Hall, sa City Hall ng Davao. Ngayon, sa kakantay niya doon, ang nagamon ang hindi sumipot. At pwede kong ituloy muli ng pagkatapos na yan, ay umuwi siya dito sa Jensan. Ang unang hinanap niya ay ako. Yun, doon nasariwa namin the first time na nagkita kami ni Waldi. At hindi ko pa alam na ang tunay nangyari sa Davao, kundi nung lumabas sa newspaper na ganito ang nangyari at saka sa mga balita sa mga radio. Kaya ako, umangat sa iyo, Kawaldi. Kahit ano man ang mangyari, ako ay lagi nagdarasal sana tumagal ang buhay mo upang sa ganon, ang mga kapwa natin, mga mamayag, ang kapwa natin mga Pilipino ay hindi mawawalan ng loob ng karapatan ng mga tao na sa atin ng mga Pilipino ay atin lang ang bansang Pilipinas. Pakibasa mo yung likod ng leaflet na yan. Ito po, babasahin ko ang nilalaman ng likod ng leaflet niya. Petisyon ng pag-ibig sa inang bayan. Kami na mamayang Pilipino ay kusang loob na lumalagda sa petisyong ito na nagsasaad, nagsusulong ng mga sumusunod. Una, dapat igalang ni Premier Xi Jinping, hindi mahirap kasing intindihin tong pangalan ng mga Chinese at si Mr. Rodrigo Roa Duterte ang decision ng UN Permanent Court of Arbitration. Ang dokumento petsa July 12 to 2016 na ang West Philippine Sea at lahat ng bahagi o teritoryo na pagmamayari ng Republika ng Pilipinas. Pangalawa, hinto na
ang pagpapatrolya ng sandatang pwersa ng China sa West Philippine Sea at illegal ang pagtataboy, nabubulol ako, sa mga mangingisdang Pilipino na sa ating sariling teritoryo. Pangatlo, putulin ang ugnayang diplomatiko ng China at Pilipinas hanggang hindi lumalayas ang sandatang pwersa ng China sa anumang bahagi ng bansa. Kaming mga mamamayang Pilipino ay lumalagda sa petisyon ito ay buong giting na nanindigan upang ipaglaban ang soberanya at kasarinlan ng Republika ng Pilipinas at hindi kailanman isusuko ang Republika ng Pilipinas. Iniibig ko ang Pilipinas. Ako po ay handang lumagda rito dahil mahal ko ang aking bansang Pilipinas. Mahal ko ang kapwa Pilipino ko. Mabuhay po tayo. Laban! Tuloy ang laban!